Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. 7 taon ng taxi driver si Arman. Ang sasakyan na ito ay pagmamay-ari ng kanyang amo. Kaya't kapag natapos na siya sa pagmamaneho, nagtutungo siya sa garahe nito. Sa tagal niya na ring bumabiyahe, aminado siya na medyo hindi nagiging tapat kapag may naiiwan na gamit sa mga pasahero sa loob ng sasakyan. 3 ang anak ni Arman, at ang lahat ng mga ito ay nag-aaral pa. Kaya't nagsisilbing extra income niya ang pagkakataon na may gamit na naiiwan, gaya ng pitaka o anumang mapapakinabangan. Sa sandaling binabalikan naman ito ng pasahero, nagsisinungaling lamang siya na baka nakuha na ito ng mga sumunod pa na sumakay. Ngunit ang totoo ay nasa kanya pa ito. Ang hiling niya lang sana sa araw-araw ay sana meron pang maiwan na gamit na may malaking halaga. Hindi niya itinuturing na pagnanakaw ang pag-aangkin ng bigan niya. Hindi naman kasi siya ang may kasalanan kung bakit may naiiwan na gamit roon. Para sa kanya, ang dapat nasisihin ay ang mga pasahero na makakalimutin. Isang araw, habang nakaparada ang kanyang taxi dahil naghihintay siya ng pasahero, di kalaunan ay meron nang sumakay sa kanya. Isa itong matandang babae na sa tingin niya ay nasa 80 anyos na. "La, saan po kayo?" Tanong niya rito. "Aba ihatid mo na lang ako sa LRT station, iho." Tugon nito habang may dinudukot sa bag. Nanlaki ang mga mata ni Arman nang masilayan sa rearview mirror na punong-puno ng pera ang pitaka ng matanda. Kumuha lamang ito ng 100 na siyang ibinayad sa kanya at kanya namang sinuklian. At makaraan nito ay lumarga na siya patungo sa destinasyon. Ilang metro rin ang layo kaya tumagal rin ng ilang minuto ang pagmamaneho niya. Hanggang sa makarating na nga sila sa LRT station. Ipinag-ingat pa nga ni Arman ang matanda sa pagbaba nito ng taxi. At sinilip niya yung inuupuan nito kanina. Kulang na lang ay lumuwa na ang mga mata niya sa labis na pagkabigla. Paano ba naman kasi? Naiwan nito ang pitaka na naglalaman ng makapal na pera. Kaya tagad niya itong kinuha at sinilid sa bulsa. Mabuti na lamang ay hindi na bumalik ang matanda, sapagkat kung babalik man ito, alam niya na agad ang kanyang idadahilan. Pagsapit ng gabi at nang makauwi na siya ng bahay, agad niyang binilang ang laman ng wallet. Kulang na lang ay umabot hanggang tenga ang kanyang ngiti nang mapagtantong 50,000 pala ito. Ibig sabihin, marami siya nitong paggagastusan. Lalong-lalo na sa pag-aaral ng kanyang mga anak na pare-pareho nang nasa kolehiyo. Subalit sa kabila nito ay inilihim niya iyon sa kanyang asawa. Masyado kasi itong makajos at siguradong ipapabalik lang sa kanya yung napulot niyang wallet. Kaya naman napagpasya niyang siya na lang ang magbabudget ng pera na ito. Maya-maya pa, nagulat siya nang merong nagsalita. Paglingon niya, si Amelia pala ito, ang asawa niya. Kaya tagad niyang inilagay ang pitaka sa bulsa nang di nito napapansin. Kinukumusta siya nito kung marami bang naging pasahero. "Marami-rami naman, love. Pero masakit yung balikat at likod ko. Kaya't nakikiusap ako na kung pwede hilutin mo ako. Para naman maalis na to. Gusto ko kasing maramdaman yung mahiwaga mong mga kamay." Tugon niya rito na may halong paglalambing. Napangiti naman ang asawa habang nagsasabi, "Ang hirap talagang maging driver, ano? Pero hayaan mo, love. Naghahanap buhay ka naman ng marangal at lumalaban ka ng patas, kaya't mas pagpapalain ka pa." Kaya't hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi sa nasambit ni Amelia. Alam niya naman kasi sa sarili niya na may ginagawa siyang hindi mabuti sa trabaho. "Hoy, bakit nakatulala ka pa dyan? Halika na, hilutin na kita." Yayapan ito sa kanya. Kaya naman sumunod na lamang siya sa asawa. Pero sa mga sandaling iyon na siya ay minamasahe, patuloy pa rin sumasagi sa isip ang huling sinabi ni Amelia. Animoy tinatamaan siya ng konsensya, pero sa loob-loob niya, hindi niya kailangan magpakabanal. Lalo na't hindi naman siya nagnanakaw. Ang motto niya sa buhay, walang yumayaman sa sobrang kabaitan. Sa sumunod na araw, mabuti na lang ay di siya binalikan ng matandang babae, at marahil ay hindi na ito naghanap pa. Dalawa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ito ay walang iba, kundi baka ulyanin na ang matandang babae o baka naman di na nito kailangan ng pera. At matapos niyang bumiyahe ay nagtungo siya sa mall upang mamili. "Malaki yata yung pasada mo ngayon ah. Bakit ang dami mong pinamili? Ang daming grocery item mo?"
Usisa ni Amelia nang makauwi na siya ng bahay. Oo. Malaki. Hindi ko nga alam kung bakit marami akong naging pasahero ngayon eh. Siguro ay dahil payday na kaya maraming namamasyal. Uutal-utal na tugon ni Arman. At dahil dito ay medyo nakahalata ang kanyang asawa. Kahit marami ka namang naging biyahe, hindi naman ganyan karami yung naiuwi mong grocery eh. May nililihim ka ba sa akin, Arman? Usisa pa nito. Kaya naman nangunot ang kanyang noo sa pagkainis. Ano bang ibig mo sabihin? Hinanakaw ko yung pera? Pinagpapagulan ko yan. Ikaw kung ano-anong pinag-iisip mo. Pinag-iisipan mo ng masama ang asawa mo. Wala akong sinasabing ganyan. Nagtanong lang naman ako Para ka namang guilty eh. Naiinis na rin sambit ni Amelia. Sige na, ibukod mo na yung lulutuin ko dyan para sa hapunan natin mamaya. Dagdag pa nito sa kanya. Sinunod niya na lang ito para hindi na umaba pa ang kanilang pagtatalo. Kinabukasan, habang nasa biyahe si Arman, hindi niya alam kung nagkataon lang ba itong muli sapagkat meron na namang gamit na naiwan sa sasakyan. Isa itong pulseras na sa tingin niya ay may halaga. Kaya naman binulsa niya na lamang ito at napagpasyahan niya na mamaya ay idediretso niya sa pawn shop. Hindi niya nga lang alam kung sinong pasahero ang nakaiwan nito. Marami na rin kasi siyang naging pasahero sa oras na yun. Pero sigurado siya na yung pinakahuling pasahero ang nagmamayari nito. Kahit di kaaya-aya sa paningin ng Diyos, idinalangin niya na sana ay hindi na ito balikan pa ng may-ari. Ngunit kumpiyansa siya na di na ito hahanapin pa. Sa dami ba namang taxi driver na gaya niya, ay siguradong di nito nailista ang numero ng plaka. Nang matapos mamasada, dumiretso siya sa pawn shop. At laking tuwa niya na nagkakahalaga pala ito ng 5,000 piso. Kaya naman napagpasyahan niya na wag na munang mamasada kinabukasan at sa halip ay magluluto na lamang siya ng masarap na pagkain. Batid niya kasi yung pagod ng asawa sa mga gawaing bahay kaya't siya na lamang ang gagawa nito. Medyo masama pa ang loob ni Amelia sa naging pagtatalo nila noong nakaraan. Kaya't napagpasyahan niya na lutuan ito ng masarap na pagkain at pati na rin ang mga anak. Matagal na siyang nanonood ng cooking tips sa television kapag day off niya. Kaya't gagamitin niya ito ngayong araw. Pero yung lulutuin niya ngayon ay itinuro pa ng kanyang lolang Inchik. Ito ay ang ulo ng baka. Mabusisi niya itong diluto hanggang sa paglipas ng 1 oras ay natapos na rin siya. Ipinatikim niya ito sa mga anak na si Janice, Jerome at Melvin. At pinalasap niya rin sa asawa niya. Kaya naman gulat na gulat ang mga ito sa linamnam ng pagkakaluto niya. Napakasarap pa! Sa tagal nating mag-asawa, bakit ngayon mo palang sa akin ito pinatikim? Manghang sambit ni Amelia. Oo nga pa, ang sarap! Para kayong chef. Dapat kayo na lang muna magluto sa bahay pa eh. Nang sa ganun ay tumaba-taba naman kami. Salita na saad ng kanyang mga anak. Dahil dito, nangunot ang noo ni Amelia habang nagsasabing, Che, parang sinasabi niyo na hindi ako masarap magluto Kaya naman natawa si Arman. Relax lang love. Masarap rin naman ang luto mo. Ang ibig sabihin lang naman ng mga anak natin ay gusto lang nila na may iba na timplahe, gaya ng ginawa ko. Siya nga pala, natutunan ko pa to sa lola ko. Matagal na panahon nang nakakalipas. Noong magkaroon raw kasi ng digmaan, ulo raw ng baka yung pinaka-survival food nila dahil hindi na sila makalabas-labas dahil masyadong mapanganib. Noong panahon kasi nila, katawan o karni lang yung napapakinabangan sa baka. Saka lang nila natuklasan na pwede rin pala na gawing pagkain ng ulo nito. Hati-hati kasi sila kapag may nagkakatay ng baka sa kanilang village. Dito rin na-discover ni Lola na mas masarap pala ito kumpara sa mismong katawan nito. Kaya magmula nito ay naging paborito niya na ang pagluluto ng ulo ng baka na siyang ipinamana niyang specialty sa akin. Kwento ni Arman. Kaya't bilib na bilib naman sa kanya ang mga anak niya. Sayang nga lang pa dahil hindi culinary arts yung kinukuha naming course. Dahil ako, pag na-nurse ang kinukuha ko, samantalang si Jerome ay accounting. At si Melvin naman ay social psychology. Mukhang masarap po kasing magluto eh. Mayaman pa sa kasaysayan. Litanya ng panganay niyang si Janice. Pero may naging paalala si Arman para sa mga anak. Huwag na kayong magpapalit pa ng kurso mga anak. Basta't sundin niyo lang ang puso niyo kung saan kayo masaya. Hindi ba't hindi naman kami nagdidikta ng mama niyo sa kung ano mang gusto niyong kuning kurso? Kaya't nakakasigurado ako na pinili niyo yung kurso na yan dahil malapit ito sa inyong puso. Napatango naman ang 3 mga anak niya sa kanyang sinabi habang kumakain ng mga ito.
At kalaunan ay inubos na nilang mag-anak ang pagkain na nakahapag sa mesa. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, muling gumayak si Arman para mamasada. Pero bago siya makalabas ng bahay, tinawag siya ni Amelia. "Oh, bakit love? May kailangan ka ba? Aalis na ako para magtrabaho." Tugon niya rito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa kamay at seryoso siya nitong kinausap sa mahinang tinig para hindi marinig ng kanilang mga anak. "Alam ko na kung bakit marami kang pang-grocery, love. Hindi mo lang namalayan kanina pero palihim kitang minatsagan. Kitang-kita ko na nagbibilang ka ng pera at yung hawak mong pitaka ay alam kong hindi yun sa'yo. Bakit? Bakit mo inulit yung dating ginawa mo na hindi pagsasauli ng gamit na naiiwan ng mga pasahero mo? Akala ko ba hindi mo na ulitin yun? At nangako ka pa nga, di ba?" Dismayado at maluhalo ang sambit ng babae. 8 taon na ang nakararaan nang mahuli siya ng misis na hindi niya isinauli ang gamit ng isang pasahero noong tricycle driver pa lamang ito. At totoong nangako nga ito sa asawa na hindi niya na iyon uulitin pa. Kaya naman ng oras na iyon ay abot-abot ang paghingi ng pasensya ni Arman para sa asawa at muli siyang nangako na hindi na siya gagawa ng mali. Pero hindi niya alam kung bakit kapag nasa sitwasyon na siya na kung saan ay nasisilayan niyang merong gamit na naiiwan sa taxi, nangangati ang kanyang mga kamay na iuwi iyon. Itinuturing niya kasi na biyaya ito ng Diyos sa kanya. Ang paniniwala niya kasi ay hindi na talaga ito para sa totoong may-ari, kundi sa taong nakapulot nito. "Patawarin mo ako, love. Ginagawa ko lang naman ito dahil 3 yung nag-aaral ng mga anak natin. At pare-pareho na silang nasa kolehiyo, kaya magastos yun. Pero nangangako ako sa'yo na hindi ko na talaga gagawin yun. Sana nga tumupad ka sa pangako mo. Hindi mo naman kasi yan masasauli pa dahil nabawasan mo na. At walang katotohanan na biyaya ng Diyos ang gamit na napulot mo na hindi mo naman pag-aari. Pinaghirapan niya ng ibang tao. Hindi natin alam kung may paglalaanan pala sila roon. At siguradong galing yan sa dugo't pawis nila. Sana tumupad ka, Arman. Dahil ang lahat ng mga ginagawa mong kasalanan ay nakikita ng nasa itaas." Dagdag pa nito. Kaya naman umuo na lamang siya at muling nangako na magbabago na. Matapos ang pag-uusap nilang mag-asawa, dumiretso na si Arman upang mamasada. 7:00 ito ng umaga nang meron ng pumara sa kanya. Sa kasuotan pa lang ng dalaga ay halatang meron itong sinasabi sa buhay. At hindi nga siya nagkakamali nang magsalita ito. "Kuya, ihatid mo nga ako sa SM Fairview. Ngayon lang kasi ako nakapag-taxi eh. Paano ba naman kasi yung kapatid ko? Ginamit na walang paalam yung kotse ko at tangay pa niyang susi. Kaya ito po ang bayad, kuya. Huwag niyo na pong suklian." Sambit ng dalaga, sabay abot sa kanya ng pera. Pagtingin niya rito, nagulantang siya ng masilayan na 1,000 piso ito. Ma'am, totoo bang binibigyan niyo sa akin to?" "Abay, napakalaki po nito. 100 piso lang naman yung papunta sa Fairview eh." "Maraming salamat po, mama." Natutuwang sambit ni Arman. Ganun ba, kuya?" "You're welcome po. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, first time ko palang sumakay sa taxi kaya ignorante ako kung magkano. Pero binibigay ko naman po talaga sa inyo yan. Keep the change po." Mabagpakong babang tugon ng dalaga. Kaya naman nagmaneho na si Arman patungo roon. Hanggang sa may hatid niya naman ito ng maayos sa mall. Kung kailan nakapasok na sa mall yung dalaga, saka naman napansin ni Arman na naiwan pala nito ang cellphone sa upuan. Nasa aktong dadamputin niya na ito nang magring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang panganay niyang si Janice kaya naman sinagot niya ito. Hanggang sa nagulat siya sa kanyang nabalitaan. Ayon dito, isinugod sa ospital si Jerome. Nawalan raw ito ng malay habang nagdurugo ang ilong. Kaya naman natataranta niyang sinabi sa anak na huwag raw siyang mag-alala kung saan makakakuha ng pambayad sa ospital dahil meron na siyang pambayad. Dagdag pa niya rito, mamayang gabi pa siya makakapunta sa ospital dahil kailangan niyang makaboundary. Pagkababa niya ng tawag, muli siyang napatitig sa cellphone ng dalaga. Sa loob-loob niya ay mukhang mapapako na naman niya ang pangakong binitawan sa asawa na magpapakabuti na siya. Nagdadalawang isip tuloy siya kung anong gagawin niya habang nakaamba na ang kamay para kunin ang cellphone. Bagamat iniisip niya na baka may mataas lang na lagnat ang anak, kaya ito nawala ng malay. Dahil masama na ang pakiramdam nito noong nakaraan, nakakasigurado naman siya na mataas ang bayarin sa ospital dahil mukhang makakonfine ito. Kaya naman pikit mata niyang dinampot ang cellphone at saka ito ibinulsa.
Yung plano niya sanang isauli ito sa may-ari ay biglang napurnada dahil sa isang mabigat na pangyayari sa mahal sa buhay. Hanggang ang cellphone na ito ay kanyang ipinagbili. Halos may matay nga siya nang malaman kung magkano ito. 200,000 pala ang halaga ng gamit na iyon. Sa loob-loob niya ay napakayaman pala ng babaeng naging pasahero niya. Kaya naman agad na siyang nagtungo sa ospital. Nadatnan niya naman roon ang kanyang mag-ina na kapwa umiiyak. Amelia? Ano nangyari? Bakit kayo umiiyak? Ano bang sakit ni Jerome? Ano? Kabado si Arman. Pinapaupo muna siya ni Amelia at pakiramdam niya ay mukhang bumubela ito sa kung ano man ang gustong sabihin nito sa kanya. Dahil dito, unti-unti nang pinagpapawisan ng malamig si Arman at lalo tuloy kumakabog ang kanyang dibdib. Please na, Amelia, sagutin mo na. Janice, Melvin, wala rin ba kayong balak sabihin sa akin? Pagpupumulit niyang tanong sa mag-ina. Pero si Amelia na ang sumagot. May cancer si Jerome, Arman. May cancer ang anak natin at stage 3 na. Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng matinding kamutan para lang bumaba ang cancer cells niya. Kailangan niyang magpa-chemotherapy para tumagal pa yung buhay niya. Pahayag ng misis. Kaya naman napatulala sa labis na pagkabigla si Arman. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam at hindi siya makapaniwala kung bakit nagkaroon sila ng ganitong kalaking pagsubok. Pati siya ay hindi na rin mapigilan ang pagbagsak ng luha dahil sobra siyang naaawa sa anak. Kahit alam niyang mahina pa si Jerome, nilapitan niya ito at saka siya nagtanong. Anak, hindi naman biglaan yung pagkakaroon ng cancer, di ba? Kailan mo ba yung nararamdaman? Dapat noon palang ipinagtapat mo na yun sa amin ng maagapan pa. Ang buong akala ko nga lang kanina nang tumawag ang ate mo ay mataas lang ang lagnat mo eh. Hindi ko sukat akalain na cancer na pala yan. Kung saan ay malalagay sa alanganin ang buhay mo. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa mga mata niya habang binabanggit ang mga katagang iyon. Kahit hirap sa pagsasalita, ay nagkwento si Jerome kung kailan niya unang naramdaman ang kanyang sakit. Pasensya na ma at pa. Kung nagdihiman ako tungkol sa sitwasyon kong to, ayaw ko lang po kasing dumagdag sa alalahanin dahil alam ko kung mahirap ang trabaho mo, Papa. At isa pa ay maliit lang po ang sinusweldo mo. Gusto ko rin pong makapagtapos sa pag-aaral kahit alam kong cancer na pala yung sakit ko. Matapos kong magpa-check up ng nakaraang taon, binaliwala ko lang ito sa pag-asang gagaling rin ako sa pamamagitan ng himala. Pero patuloy lang ako nagdurusa sa sakit ko na to. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ko. Ang mawalan ako ng malay. At ito na po, nalaman niyo na ang pinagdaraanan ko ngayon. Huwag niyo na po akong gamutin. Hayaan niyo na lang po akong mawala. Huwag mong sabihin niyo, anak. Gagaling ka pa. Umiiyak na saad ni Amelia. Oo, anak. Tama ang nanay mo. Gagaling ka pa. At gagawin ko ang lahat ng mga kaya ko, madugtungan ko lang ang buhay mo. Pahayag ni Arman, habang hinahaplos-haplos ang buhok ng anak. Pero bigla siyang tinignan ng masama ni Amelia. Ano na naman binabalak mo, Arman, ha? Amelia, nasa alanganin na ang buhay ng anak natin. Kailangan pa ba nating magpakabanal? Mabuti nga sinuwerte ako kanina eh. Yung cellphone na naiwan ng dalaga ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Amelia, isipin mo na lang na tulong na ito sa atin ng Diyos. Gaya nga ng sinasabi ko noon pa, hindi naman ako nagnakaw ng hold up eh. Napulot ko lang naman to. Paliwanag ni Arman sa asawa. Kaya naman kahit mali ang ginagawa niya, pikit mata na lamang itong tinanggap ng kanyang asawa at mga anak. Sino ba naman ang hindi aayon kay Arman dahil buhay na ni Jerome ang nakasalalay? Agad namang naiuwi si Jerome matapos magreseta ang doktor ng gamot na iinumin nito. Pero may paalala sa kanila ang doktor na linggo-linggo, kailangan ipunta ang pasyente sa laboratory para sa chemo session nito. Dahil kung hindi nila yun gagawin, dadami lang ng dadami ang cancer cell sa katawan ni Jerome na siyang magbubunga ng maagang paglisan nito sa mundo. At dahil mandatory talaga ang therapy na iyon para sa may cancer na gaya ni Jerome, paglipas nga ng 1 linggo ay pinaka-chemotherapy na ito ni Arman. At dahil nga linggo-linggo pinapagamot ang anak, agad na naubos ang 200,000 niya. Kaya naman panay na ang pagbali niya sa kanyang amo at pati na rin pangungutang sa mga kakilala. Hanggang sa nabaon na sila sa utang at umabot na sa puntong hindi na naipupunta sa laboratorio ang anak nang dahil sa kawalan ng pera.
At dahil dito, tuluyan nang nanghina sa sakit si Jerome. Hayaan niyo na lang po ko. Hindi na rin naman ako gagaling kahit pa ipa-chemotherapy pa ako eh. Kamatayan siya naman ang patulunguhan ko. Kaya hayaan niyo na lang po kumaat pa. Ate, Melvin, gusto ko na rin magpahinga sa sakit kong to. Pabulong na saad ni Jerome sa kanila. Kaya naman pare-pareho silang nagsiiyakan. Tama nga naman ang sinabi ng binata. Kahit ipa-chemotherapy pa siya, madudugtungan lang naman ng konti ang buhay niya, pero kamatayan pa rin ang nakaabang sa kanya. Pasensya na ha. Gustuhin ko man na dugtungan pa ang buhay mo. Wala na akong magagawa pa eh. Mauna tayo sa utang at wala nang nagpapautang sa atin. Hindi nga tayo nakakahulog man lang eh. Sambit ni Arman habang lumuluha at humihikbi. Awang-awa siya sa kalagayan ng lantang gulay na anak, pero sinisisi siya ni Amelia. At ang sabi nito, dahil raw ito sa pagiging magnanakaw niya noon pa man. Kung hindi lang raw niya pinakialaman ang gamit na naiwan at ibinalik ito sa may-ari, hindi raw sila magkakaroon ng masamang karma. Gulat na gulat man ang mga anak nang malaman iyon, natuklasan ng mga anak na matagal na pala niya itong ginagawa. Pero hindi naman siya sinisisi. Ngunit kahit ganun, ay galit si Arman sa kanyang sarili. Tama ang kanyang asawa. Kung hindi lang sana nagpasilaw sa kinang ng salapi, hindi sana makakarma ang kanyang pamilya. Kaya naman nag-walk out na lamang si Arman. Hindi niya kasi kinakaya ang pagdarahop ng kanyang anak. Mabuti na lamang ay araw ng linggo ng sandaling iyon. Kaya't sa simbahan siya dumiretso. Panginoon, bakit niyo ito ginagawa sa anak ko? Wala po siyang kasalanan. Kung sino man ang dapat na magdusa, walang iba kundi ako yun. Parang aawa niyo na po. Lipat niyo ang karamdaman ni Jerome sa akin. Handa po kumamatay para lang sa anak ko. At sa nalalabing buhay ko, sa sandaling inipat niyo ang sakit niya sa akin, itutuwid ko na po ang lahat ng aking pagkakamali. Pakiusap, maawa kayo sa anak ko. Inosente po siya. Ako na lang po. Ako na lang. Humihikbing dalangin ni Arman habang nakaluhod sa harap ng altar. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga tao roon. Basta't may hiyad niya lang ang saloobin sa Diyos. Sa sumunod na araw, sa kanyang trabaho, ay dito niya na isinakatuparan ang kanyang pagbabago. May pumara sa kanya na isang binata. Nagpapahati dito sa mall. At kung kailan nakapasok na ito roon, ay doon niya lang napansin ang naiwan nitong pitaka. Kaya naman sinundan niya ang lalaki. Pero dahil matao ang mall, ay di niya agad ito nakita. Sinubukan niyang pumunta sa playground, ngunit wala ito roon. Sa bungad naman ng sinahan ay wala rin. Mabuti na lang ay tandang-tanda pa niya ang itsura nito. Hanggang sa mapadpad siya sa mga fast food. Inisa-isa niya iyon. Mawawalan na sana siya ng pag-asa dahil magpahanggang dito ay hindi niya ito makita. Hanggang sa nasilayan niya ang binata sa isang fast food at tila may event pang idinaraos roon. Tila ba dito sineselebrate ang birthday ng kung sino man. Agad niya namang nilapitan ng lalaki, sabay abot ng wallet. Laking tuwa nito nang maibalik ang pitaka. Naku, maraming salamat po kuya. Pero sa totoo lang, hindi ko naman yan naiwan. Sinadya ko lang naiwanan sa upuan para ibigay sa inyo. Nakita ko po kasi na lumuluha kayo habang tinitingnan ang litrato ng anak niyo na kahilata na sa karamdaman. Kaya't naisip ko na kailangan kong makatulong sa araw ng birthday ko. Kaya ginawa ko po yun. Kaya sa inyo na po yan. Alam kong mas kailangan niyo ng pera para sa inyong anak. Sambit ng lalaki, habang muling inaabot sa kanya ang wallet. Hindi sukat akalain ni Arman na ibinibigay na pala ito sa kanya. Magpapasalamat na siya at babatiin ang maligayang kaarawan ng bata nang biglang dumating ang isang pamilya na dalaga. Niyakap at hinalikan nito ang binata. Hindi siya maaaring magkamali dahil yung dalaga na ito ay ang nakaiwan ng cellphone na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Bigla ring dumating ang isang matandang babae na siyang nakaiwan ng 50,000 pesos. Lola pala ito ng binata. Samantalang ang dalaga ay nobya nito. Nakilala siya ng dalawa, kaya naman abot langit ang paghingi niya ng tawad sa mga ito. Nanginginig pa ang kanyang labi at ang kabuuan ng kanyang kalamnan. Wala siyang pakialam kung siya man ay sentro ng pansin ng mga tao roon. Ang sabi niya ay babayaran niya na lang raw yung mga nagastos niya.
Huwag lamang siyang makulong dahil kailangan na kailangan siya ng anak na may taning ng buhay. Ayaw niya daw kasi mawala ito nang di man lang niya nasisilayan. Pero pinatigil siya ng binata na nagpakilalang si Sir Elmer. Ang sabi nito ay pinapatawad na raw siya ng mga ito. Sinasadya raw nilang tatlo ang gawain na yun para subukin ang katapatan ng isang taong gusto nilang tulungan. Nakita raw ng tatlong ito ang kasipagan ni Arman, kaya't nag-iiwan talaga sila ng mga gamit bilang tulong sa kanya. Alam pala ng tatlong ito ang numero ng plaka ng kanyang taxi, kaya't siya ang madalas na sakyan. Natuwa pa nga si Sir Elmer dahil ibinalik niya ang pitaka. At dahil dito, tutulungan raw siya nito na ipagamot ang kanyang anak. Kaya't humaagulgol sa iyak na nagpapasalamat si Arman sa tatlo. Binati niya rin si Sir Elmer ng happy birthday at masuyo itong kinamayan. Dito niya lang nalaman na tagapagmana pala ng hasyenda ang binata, kaya ganun na lamang kayaman ang kanyang pamilya. Samantala, pinakain pa si Arman ni Sir Elmer at nakisaya pa siya sa birthday party nito kahit na ang mga nakidalo roon ay pawang mayayaman at may sinasabi sa buhay. Binayaran na rin kasi ng binata ang kanyang boundary. At dahil sa tulong ni Sir Elmer, kahit imposible nang gumaling si Jerome, gumastos pa rin ito ng malaking halaga para maisalba ang buhay nito. Mabuti na lamang sa paglipas ng isang buwan na gamutan, gumaling rin si Jerome at naging cancer survivor nito. Itinuturing naman ni Arman na masamang karma yung nangyari kay Jerome dahil sa kanyang hindi pagiging tapat. Kaya't magmula nito, kapag may mga gamit na naiiwan sa taxi, ay sinasauli niya na ito sa may-ari. O di kaya ay sinusurrender niya ito sa istasyon ng radyo at telebisyon para ito'y mapanawagan. Simula nang gawin niya yun, naging maganda na ang takbo ng buhay nila. Nakapagtapos na si Janice sa kolehiyo, kaya't ito na ang nagpapaaral sa dalawang nakababatang kapatid. Nakabalik na rin kasi si Jerome sa eskwelahan matapos nitong gumaling. Pero kahit katuwang na ni Arman ang panganay, nagpo-provide pa rin siya sa pamilya sa pamamagitan ng pagiging isa niyang tapat na taxi driver. Tinutuloy-tuloy niya ang pagiging mabuti sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasauli ng gamit. Kaya napatawad na rin siya ng asawa na matagal na rin may sama ng loob sa kanya, magbuhat ng gawin niya ang isang bagay na di ka nais-nais para dito. Dito napapansin ni Arman na magmula nang magpakabuti siya, ay sunod-sunod na ang good karma na talagang dumarating sa kanila. Una na rito ay ang pagaling ni Jerome sa malalang sakit nito. Pangalawa ay ang pagtatapos ng panganay nila sa pag-aaral. At ang pangatlo ay ang muling pag-aayos nila ng kanyang asawa. At ang pang-apat ay nabayaran na rin nila sa wakas sa mga utang nila noon. Nagpapasalamat talaga siya sa Diyos sa mga blessings na dumarating sa kanila. Kaya't itinatak na ni Arman sa sarili na habang siya ay nabubuhay, ay gagawa siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. At yun ay ang ipinangako niya sa asawa at sa Panginoon.